Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. I will help you realize, hindi madaming labubu ang sagot sa inyong kalungkutan. So kung mapasaya mo ang nanay mo, I tell you, masaya na rin yung tatay mo. Ang galing magbalanse sa mga gymnastic routines niya, di ba? Tatalo ng mataas, paikot-ikot, pagbagsak. Pero hindi marunong magbalanse ng mga relasyon. Hindi marunong magbalanse ng buhay. Mabait ka sa interview, salbahe ka sa nanay mo. Ba? Papakita mong makajos ka, pero nakikita natin hindi ka makapamilya. Make it make sense, Kaloy. Wala ka sa balanse. Sabi niya, ano yung maksam? Sabi ko, toothpaste. Partner yan ng maling. I won't forget Maxam kasi yan lang yung toothpaste na pag binaliktad mo yung basa, Maxam pa din. Kasi amoy golden horse ka. Alam niyo yung golden horse? Parang chin-chin-su yan. Pinapaisis ko nung naging girlfriend ko eh. Nadala ko na sa delicious restaurant. Sa Chinatown yan. Kung hinahalo na namin yung maki sa bowl, may lumutang na toothpaste. Yung misis mo, formang magde-date sa Grindel, di ba? Tapos iihihan ko ng babayo. Kakalimutan mo na entirely ang pamilya mo, mga pinagsamahan ninyo, mga pinagdaanan ninyo, dahil lang sinita ng nanay mo, ang girlfriend mo. Isulat ninyo sa listahan ninyo yan ng ideal boyfriend or girlfriend nyo, kahit nasa pinakahuli, number 9, peacemaker. Number 10, healer. Huwag faith healer. Healer lang. Number 11, makakasundo ni nanay. Dapat ba maghanap ako ng abogado? Parang ang sarap nyo kasi mapangasawa, attorney. Bombero. Maghanap kayo ng bombero. Yung pumapatay ng apoy. Avoid the person, who will turn your grief into anger. Because once your grief turns to anger, it will never go away. Hindi yung pagdating, isi-set up mo agad yung camera, yung ring light, kakabitan mo ng lapel mic yung boyfriend mo, tapos pupulupot ka. Sasabihin mo, sige mahal, sagutin mo na yung nanay mo. Ipaalam mo sa mundo kung gaano siya kasama. Para malaman nila, mahal, na ako yung mabuti, siya yung masama. Masama nga bang ina? Si Mrs. Yulo. Magpalaki muna kayo ng Olympic gold medalist bago nyo sabihin walang kwentang nanay si Mrs. Yulo. Nagbakasyon lang sa Singapore si Mrs. Yulo. Mumurahin pa. All caps pa. Diba? Tanungin ninyo ang nanay ninyo kung magkikita kayo ngayong Pasko. Nay, bakit nyo ako pinalaking isang internet troll? Diyos ko, ano po ang nagawa kong pagkakamali? At nagkaroon akong anak na Alt A to C. Diba? May culture of success, may culture of excellence sa pamilya nila na sinusunod nila. Kahit pa hindi mataas ang pinag-aralan ng mag-asawa, kahit pa kapos sila sa pera. Welcome to another episode of Tara Kape. Daman nyo na ba ang Pasko? Ilang araw na lang. I've experienced white Christmases and I've seen and heard silver bells. I've had Christmases in New York where people wear fancy dresses, naka-fur coat pa, yung mga kababaihan, walking past Macy's 34th Street, enjoying the Christmas decoration, yung mga windows ng Macy's, may concept yan every year. Nilalagyan nila ng magagandang decoration. Parang COD, noong panahon namin. Yung display, Christmas display. Ice skating at Rockefeller Center.
with giant Christmas tree. May stiff neck ko. Naalala ko mayroong nag-comment na ipa-reflexology ko na daw ito. Marami pong salamat sa inyong concern at advice. But anyway, ice skating sa Rockefeller Center with the giant Christmas tree decorated with Swarovskis in the background. Fresh Christmas tree yan, puno talaga. Nililipad yan via helicopter. Binabagsak doon sa Rockefeller Center. If Christmas means material things for you, the US is the country you should live in. Dapat dito kayo tumira. Pero nothing beats Filipino Christmas. Alam nyo kung bakit? Because we, as a people, we don't have a lot materially. And what we lack in material things, we compensate with love, with hope, with faith, and with madami na naman tatamaan nito. With family. We compensate, no, ang kakulangan natin sa material na bagay with the love of our family. No, every month is a struggle. Mayaman ka man o hindi, from January to November, di ba? Kahit may pera ka, init, ulan, baha, blackout, traffic, mababang sweldo, mahal na bilihin. Sinasagupa mo araw-araw, all year round. So the last month of the year, we treat ourselves naman ng kaunti. December, Kapaskuhan. And Christmases are more meaningful in the Philippines because we celebrate it with people who have been with us in all our struggles, no? Yung pamilya natin, no? Ika nga ng kasabihan, magkasama sa hirap at ginhawa. Yan ang nakakamiss kapag nakatira ka sa ibang bansa at Filipino ka. Ibang klase yung Pasko sa atin. Pasko kasi sa atin is about sharing. It's about family. We see ourselves in the image of the Belen. Yung mom, dad, tsaka yung baby Jesus sa sabsaban. We've been talking about Filipino values, specifically Filipino family values, the last 7 or 8 episodes natin. Equally important to having values is valuing yourself, valuing your mental health. At sa pagpasok ng Pasko, dapat maaliwalas ang isipan natin para mas ma-enjoy natin ang diwa ng Kapaskuhan. So, pagbigyan ninyo ako na ituro ko sa inyo paano magkaroon ng mas matiwasay, mas matahimik at mas masayang buhay na hindi kinakailangan gumagastos ng malaki. Hindi ako magbebenta ng produkto sa inyo. Hindi ako ilalabas na Tara Kape gift bag. May kasamang Tara Kape mug, Tara Kape t-shirt, at 1 kilong Kape Barako beans. Hindi. Nothing. It's free. I will help you realize hindi madaming labubu ang sagot sa inyong kalungkutan at pagkabalisa. So kung medyo may bigat ang pakiramdam ninyo ngayon, something doesn't feel right, madaming iniisip, I feel this episode is for you. So stay tuned po for that one. Hatiin natin yung klase natin for today. First half, discuss natin ang pamilyang Filipino. In the second part, I'll give you yung mga happiness tips. Tips on having better focus, how to be grateful. All this I learned from being a Buddhist. So kung interested lang kayo sa first part, Kaloy versus Anggeyulo lang ang gusto nyo marinig, then you can have an early dismissal. You can leave the classroom after we discussed family relations, kulturang Pinoy. And I won't mark you absent or cutting classes. Pero if we don't have time, kung napasarap yung usapan natin, which we usually do, yung happiness tips ko next episode. Last week, I gave you a very valuable relationship hack. Sabi ko, if possible, kung posible lang naman, choose someone who can get along with your folks, nanay at tatay nyo. Yung makakasundo ang nanay mo. Huwag na yung tatay, di bale na yan. Totoo yung happy wife, happy life. So kung mapasaya mo ang nanay mo,
I tell you, masaya na rin yung tatay mo. Kasi hindi na siya masyadong mapapansin ni nanay. Sa future episodes, discuss natin ang pagkakaiba ng nanay sa tatay. Bakit mas special ang nanay? Oo. I-discuss natin yung pagkakaiba ng babae sa lalaki at kung bakit mas kailangan nating mahalin at mas dapat nating mahalin ang ina kesa sa ama. Sa future episodes natin. So, easier said than done yung makahanap ka ng asawa na makakasundo ng parents mo. Hindi madali, di ba? Kahit sa pelikula, yan lagi yung tema eh. Magkaaway yung mother-in-law eh. Tsaka yung babae eh, yung misis eh. Di ba? But just the same, kung may listahan ka ng katangian ng susunod mong girlfriend o boyfriend, dapat guwapo, 6-footer, dapat taga-Ateneo, taga-Lasal, pwede na rin. Ilagay mo din sa listahan, dapat makasundo ni nanay. Write it at the bottom, sa pinakailalim, kasi hindi naman deal breaker yan. If he or she cannot get along with your parents, what can you do, di ba? Pero ilagay nyo pa rin. Save yourself the trouble of always doing the balancing act by picking someone who can get along well, no, with your family. A lot of us are not good with balancing, di ba? Sa trabaho, oo, ang galing mo. Sa buhay, hindi. Kaloy, for example, ang galing magbalanse sa mga gymnastic routines niya, di ba? Tatalo ng mataas, paikot-ikot, pagbagsak. Balanse. Pero hindi marunong magbalanse ng mga relasyon. Hindi marunong magbalanse ng buhay. Mabait ka sa interview, salbahe ka sa nanay mo. Walang balance. Napakabait po ni Cynthia Carrion, sasabihin mo sa interview. Tapos meron kang video addressing the public. Magnanakaw po ang nanay ko. Di ba? Papakita mong makajus ka pero nakikita natin hindi ka makapamilya. So people are asking, di ba? Make it make sense, Kaloy. Wala ka sa balanse. Pagod na agad ako. Know thyself. I'm a philosophy major. Philosophy yung prilo ko. Ika nga ng philosopher na si Plato. No? Kung meron kayong kailangang matutunan, no, sa philosophy, wala kayong maintindihan na ang hirap. Yan lang ang ninyo. Know thyself. Tandaan ninyo. Kilalanin ang sarili. Kung alam nyong hindi kayo marunong magbalanse ng magulang at girlfriend, you know you are not a good negotiator, pumili ka ng girlfriend na makakasundo ng mga magulang mo. Regardless of her status, bago mo siya maging partner. Mayaman man siya, mahirap, laki sa probinsya o laki sa states. No? Hanap ka ng game na sasama sa nanay mo mamili sa Divisoria. Yeah! Makinig. When I say makinig, pay attention kasi ibig sabihin, importante yung sasabihin ko. No? Madami akong sinasabi kinikwento sa inyong kalokohan, pero when I say makinig, it's important. Ito ang pangarap ng bawat magulang. That when her son marries, he hopes and prays she is not losing her son, but gaining a daughter. No? Addition ang gusto ng mga magulang, hindi subtraction. My daughters, no? I have 2 daughters. When they marry, I hope I am not giving them away. I hope instead, no, I will gain a son. Dahil dalawa yung babae kong anak Wala akong anak na lalaki. I-welcome ko sa pamilya, no? Tratuhin kong bilang anak na lalaki. Yung misis ko magbubuhat na naman ako ng bangko. Isasalang ko na naman ang aking misis.
Mga childhood memories niya, yung kwento niya. Noong toddler pa siya, nahahawakan niya by accident yung pinto ng oven nila. Napaso siya. Nung nag-aaral na siya, late 80s, early 90s, pag nagkukwento, microwave yung gamit sa pang-init ng ulam. No? Early 80s and late 80s, naka-microwave na sila. No? Ibang-iba sa kwento ko. Tumanda ako sa single stove na nasa ilalim yung tangke ng Shalane. Oven, napapanood ko lang yan sa commercial. Sa Channel 4, palagi yan, paulit-ulit. Yung Lagerman niya. Kasama lagi niyan yung commercial na Boss Brandy. Diba? B-O-S, Boss Brandy. Memorize ko pa. Hanggang ngayon yung jingle eh. At hangang-hanga kami doon sa commercial kasi nagluto ng lechon de leche yung chef sa bahay nila gamit ang Lagerman niya oven. Sabi ko, galing ha. Hindi mo na kailangan pumunta sa ping-ping lechon. Gagawa ka ng sarili mong lechon. Naging asawa ko ang aking misis. Nandito na kami sa US. Palit ng dishwashing sponge. Yung panglinis sa kitchen. No? Yung sa sink. No? Every 2 months. Kaya ganito yung bilihan namin ng sponge. Yan. By the bulk ang bili namin sa Costco. Madumi na daw. Pinamumugaran daw ng germs. Sabi ko, aksaya. No? May dishwashing machine naman tayo. We don't even wash our dirty plates using a sponge. No? Minsan pag napipiko na ako, sasabihin ko, hindi mo kasi alam paano ang buhay sa Pilipinas. No? Magaling ako. Madaming pamilya. Lumang medyas ang gamit nila panghugas ng pinggan. May nakita pa ako lumang brief yung gamit nila. Ayaw niya maniwala. Puro kakagaguhan. Sabihin sa akin, hindi niya na-experience eh. Hindi niya nakita sa bahay ng mga kaklase niya. Sa bahay ng mga kamag-anak nila. Magkaiba yung pinanggalingan namin. Pauso nga daw ako eh, kapag sinasabi ko na ang Tagalog ng aluminum ay aluminium. At Tagalog ng Lysol ay Lysol. Sabi ko, ano bang tinuturo sa inyo noon sa school nung bata kayo? Anong Tagalog ng aluminum? Sabi niya, aluminum. Okay. To be honest, anong Tagalog talaga ng aluminum? Aluminium lang yung natutunan ko talaga eh. Baka may ibang Tagalog yan. Pero, naisama na namin ng nanay ko yan. Nung girlfriend ko pa lang siya. Nung nabubuhay pa si nanay sa Divisoria. Napakain na namin yan ng pansit palabok sa looban ng Divisoria. Yung merong tinta ng squid. Merong ink. Squid ink yung sauce. Ang sarap. Tapos malutong yung chicharon. Hindi ko na maalala kung saan yan sa Divisoria. Kaya kung meron pong nanonood ngayon, no, makapagsasabi, maituturo yung direction papunta doon. Comment lang po. Kasi I plan to eat there pag bisita ko sa Pilipinas. Yung nanay ko, master yan. Pasikot-sikot dyan sa Divisoria. Ako, not so much. Mga damit namin noong bata kami. Galing binibili sa Ilaya. Hindi sa Ayala. Hindi nga alam ng misis ko, ng girlfriend ko, kung ano yung maksam. Sabi niya, ano yung maksam? Sabi ko, toothpaste. Partner yan ng maling. Na tinda sa Divisoria. Was it good? Tanong ng misis ko. Sabi ko, okay naman. Sugat-sugat lang naman yung mga gilagit namin kasi matapang. Pero malinis yung ngipin mo. Biro lang yung sugat-sugat yung gilagit namin. Baka idemanda ako ng maksam.
sinisiraan. I won't forget Maxam kasi yan lang yung toothpaste na pag binaliktad mo yung basa, Maxam pa din. Yung close-up, hindi, diba? Pues, something. At may isa pang kasama yan. No? Kapag nanay ko yung galing sa Divisoria, may maling, may Maxam, tapos merong sabon. Hindi ko na maalala yung name. Blossom yung last two words. No? Parang peach blossom, something like that. Kulay brown. Kaya lang tinigil na agad namin yung paggamit. Kasi amoy golden horse ka. Alam niyo yung golden horse? Parang chin-chinsu yan. Pinapahid sa mukha mo kapag gabi. Overnight, iwanan mo. I-wash mo sa umaga. Para mawala yung tagyawat mo. Kasi ako, nung bata ako, nung teenager ako, college, dami kong tagyawat. No, effective yan. Mabibili sa pinakamalapit na Hortaleza. Ewan ko lang kung meron pa. Why am I telling you this? Lahat ng kwentong ito. These are childhood memories. These are happy memories. No? These are family memories. Ibabaon mo lahat sa lupa. Para saan? Para kanino? Ha? Para sa girlfriend mo? Wag! No! Isama mo ang girlfriend mo sa family experience. Misis ko nung naging girlfriend ko no? Nadala ko na sa delicious restaurant. No? Sa Chinatown yan. No? Masarap yan. If I'm not mistaken, across the yung fire station ng Chinatown. Masarap dyan yung maki. Beef soup yan na malagkit yung sabaw. Kung alam nyo, maki. Tapos, nung hinahalo na namin yung maki sa bowl, may lumutang na toothpick. Malinis naman. I don't think gamit yung toothpick. Nalaglag lang. Pero makikita mo yung kusinero nandun nakatambay sa pintuan ng restaurant. Nagtitinga gamit yung toothpick. Mapapaisip ka. Sa totoo lang, no? Swerte ako, hindi ako iniwan ng girlfriend ko. After experiencing after ng mga pinagdaanan niya sa akin bilang girlfriend. Pinanagutan pa rin niya ang aking puri. Kasi paglabas mo ng restaurant, may hawak pang flowers. Binigyan mo galing doon sa doon sa may gilid ng FEU. Then ako bumibili ng flowers, mura lang. Kasi short stem. Tapos ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng walis tingting para humaba. Ibabalot naman sa magandang paper. Pagbigay mo, ang ganda. Problema ng misis ko pag uwi. Kasi lalagay niya sa flower vase. Ang ikli. Ting-ting lang yung nakalubog doon sa tubig. Bulok agad yung flowers. Hawak na yung flowers. Ang sweet, di ba? Paglabas nyo ng restaurant, nakapark yung kalesa doon, di ba? Biglang iihi yung kabayo. Parang host ng bumbero. Talsikan yung mga jingle nung kabayo. yung misis mo, formang magde-date sa Greenbelt, di ba? Tapos iihian doon ng kabayo. Isipin ninyong mabuti, no? And I'm not talking about Kaloy anymore. Kayong nanonood ang kausap ko. Kakalimutan mo na entirely ang pamilya mo, mga pinagsamahan ninyo, mga pinagdaanan ninyo, dahil lang sinita ng nanay mo, ang girlfriend mo. I am telling you stories to prove magkaiba kinalakihan yung mundo. No? Kahit pa sa Australia lumaki, no? At ikaw sa may bandang Blumentritt o Tayuman, posible pa rin maging okay kayo, maging okay siya at ng pamilya mo. Pakikisama. Nangyayari ang pelikulang kahit konting pagtingin sa totoong buhay. Alam niyo yung movie na yan? Diba gustong-gusto natin yan sa Pilipinas? Yung mga action movie na galing sa mahirap yung lalaki, tapos mayaman yung babae.
Di ba iba yung sa movie na yan, ibang-iba yung mundo ni Sharon Cuneta kumpara sa mundo ni FPJ. Pero na-appreciate ni Georgia. Yun yung name ni Sharon, yung character ni Sharon. Yung Tondo noong natira siya doon dahil tinatago siya ni Delphine sa mga kalaban. Now, kung hindi mo makita ang taong makakasundo ng nanay mo, at the minimum, find a peacemaker. Hindi yung war freak, no? Find a healer. Hindi yung papalakihin palalo ang gusot ninyong mag-ina. Di ba? Isulat ninyo sa listahan ninyo yan ng ideal boyfriend or girlfriend nyo. Kahit nasa pinakahuli, number 9, peacemaker. Number 10, healer. Huwag faith healer. Healer lang. Number 11, makakasundo ni nanay. May makuha ka lang na isa dyan. Jackpot ka na. Attorney, mahalaga ba ang profession ng isang tao sa pagpili ng lifelong partner? Dapat ba maghanap ako ng abogado? Parang ang sarap nyo kasi mapangasawa, attorney. Biro lang. Doktor ba ang kailangan kong hanapin o okay na ang vlogger? Walang masama sa vlogger ha. Vlogging itong ginagawa ko every Friday. Ang sagot ko dyan, bumbero. Maghanap kayo ng bumbero. Yung pumapatay ng apoy. Yung kapag may sumiklab na away kayo ng nanay nyo. No? Siya yung tutulong magpatay ng apoy. Hindi yung siya pa yung susunog ng buong bahay ninyo. Find a healer. Wag faith healer. Healer. Makinig kayo. Ha? Kasi maganda ito. Sabi ko, every time I say makinig, pay attention. Kung currently, no, very much in love kayo, may bago kayong boyfriend o girlfriend or kasulukuyang naghahanap kayo ng makakasama sa buhay, para sa inyo itong love advice. Makinig. All we really need to survive is one person who truly loves us. No? Isa lang. Hindi nyo kailangan ng 2, 3 o 4 na boyfriend o girlfriend. And people who truly love us help us heal when we are wounded, when they see us grieving, when we are in pain. No? I won't give this advice to Kaloy kasi it's too late already for him. Gusto ko ibigay ito sa mga nanonood ngayon ng Tara Kape. No? Dahil isa ito sa benepisyo para sa inyo for attending my class. Makinig ng mabuti. Kung isa lang maaalala ninyo sa klase natin today, let it be this one. We are all hurting in some way. No? That is part of being human. Sama ng loob sa magulang, sama ng loob sa anak, o galit kayo sa mundo. Find someone who will help you heal. No? Avoid at all cost the person who would aggravate the situation. Avoid the person, no, who will turn your grief into anger. Because once your grief turns to anger, it will never go away. It will never go away. So hanap kayo ng magsasabi sa iyo na, no, wag mo na sagutin ng nanay mo. Okay na yan. God already blessed us 1,000-fold. Yung 1 million na wala mo, pinalitan ng 100 million. Hindi yung pagdating, isi-set up mo agad yung camera, yung ring light, kakabitan mo ng lapel mic yung boyfriend mo, tapos pupulupot ka. Sasabihin mo, sige mahal, sagutin mo na yung nanay mo. Ipaalam mo sa mundo kung gaano siya kasama. Para malaman nila, mahal, na ako yung mabuti, siya yung masama. So suggestion ko ha, ilagay ninyo sa listahan ninyo, kahit sa pinakahuli. Katangi ang hinahanap ko sa aking next boyfriend, sa aking next girlfriend. Peacemaker, healer, o kaya makakasundo ni nanay. Kailangan nyo yan para sa katahimikan ng inyong buhay. Masama nga bang ina? Si Mrs. Yulo, kagaya ng sinasabi ng mga haters, bashers at trolls niya. No? Alam ninyo po, magpalaki muna kayo ng Olympic gold medalist bago nyo sabihin walang kwentang nanay si Mrs. Yulo.
May nakita akong post, basahin ninyo, i-post natin sa script. Nagbakasyon lang sa Singapore si Mrs. Yulo. Meron lang nagmabuting loob. Minura na eh. Diba? Itong mga ito, makapintas kay Mrs. Yulo. Mumurahin pa. All caps pa. Diba? Hindi muna punahin yung mga sarili nilang magulang. O punahin ang sarili nila bilang magulang. Diba? Tanungin ninyo ang nanay ninyo kung magkikita kayo ngayong Pasko. Ha? Nay, bakit nyo ako pinalaking isang internet troll? Ha? Alam ko wala kayong pera noon, pero bakit si Mrs. Yulo? Tanungin nyo yung nanay ninyo. Wala din pera, pero gold medalist ang mga anak. Bakit ako naging troll? Tanungin ninyo ang nanay ninyo. Bakit hindi tinutukan pag-aaral nyo? Bakit hindi kayo pinasok sa sports o sa anong discipline? No? Kaya ngayon, nagmumura na lang kayo sa social media sa mga taong hindi nyo kilala. Diba? Mga baklan to? Putan to? Mura ng mura? Tanongin niyo yung mga trolls na yan, yung mga magulang na. No? Kamusta mga grado na mga anak nyo sa school? Sabihin nila, puro palakol. Hirap nga mag-aral. Tanong mo, anong talent ng anak nila? Ang sagot, malling. Umala sa mall. Labubo collector. Maka-advise kayo na iwan na ni Kaloy ang nanay niya. No? Kamustahin ninyo ang nanay ninyo. Malamang mas malala pa kay Mrs. Yulo. Ha? Because real talk tayo, ha? Halimbawa, itong si Alt A to C, yung nagmura kay Mrs. Yulo. Kung ngayon, at this very moment, papipiliin ako, no? Kayo din, sagutin nyo yung tanong na to. Sino ang gusto mo maging nanay? Si Mrs. Yulo? O yung nanay nitong troll na ito? Siyempre, titingnan mo yung produkto. Diba? Evidence-based ang decision mo dapat. Diba? Tingnan mo yung produkto ni Mrs. Yulo at ng nanay nung troll. No? Yung troll, walang balls, di ba? Magtatago ka sa alt account, no? Kaya ang lakas ng loob mo magmura, no? Ng mga taong nagsusumikap, lumalaban ng patas at pinapasaya ang sarili. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Wala namang utang sa iyo. Hindi mo naman pinapakain si Mrs. Yulo. Tapos mumurahin mo ng ganun. Kung ako nanay mo, to be honest, hindi ako mahihiya sa iyo. Mahihiya ako sa sarili ko dahil pumalpak ako sa pagpapalaki ko sa iyo. No, pupunta ako sa Quiapo at magdadasal ako. Diyos ko, ano po ang nagawa kong pagkakamali? At nagkaroon akong anak ng anak na Alt A to C. Di ba? Naku. Si Mrs. Yulo, ang daming bashers. Narinig niyo na ba nagmura? Minura na ba kayo? She raised an Olympic champion. At hindi po pwedeng sabihin, woo, chamba lang yan. It's all Kaloy. Walang ambag si Angelica dyan. Kahit sinong maging magulang niyan si Kaloy, magiging champion yan. Kasi magaling talaga. You cannot say that. Kasi may dalawa pa silang bala eh. Ha? Si Eldro tsaka si Eliza. Hindi chamba yan. May culture of success. May culture of excellence sa pamilya nila na sinusunod nila. Kahit pa hindi mataas ang pinag-aralan ng mag-asawa. Kahit pa kapos sila sa pera. Oh, ha? Hindi nyo na-realize yan? Masamang ina. Deserve iwanan ni Kaloy. Buti nga. Imagine ninyo, no? Kung mas madami pang masasamang nanay tulad ni Mrs. Yulo sa Pilipinas. Di ang dami sana nating Olympic champions. Ang dami na nating ginto. Sa totoo lang, di ba? Ilang mga bata ang magsasabi na sana, kasing sama na lang ng nanay ko si Mrs. Yulo. Bali wala sa akin, kunin ni nanay yung 1 million kong napanalunan. Total, tuwing Pasko, pag pinapatago ko yung napamaskuhan ko, nawawala din naman eh. Diba? Ganyan na mga nanay. Sa Pilipinas, kung kapalit naman ng 1 million na yun, 100 million, kondominium, mga bahay, mga kotse, medalya, kasikatan, at higit sa lahat, dahil pinush niya ako mag-gymnastic, nakilala ko ang love of my life ko na si Chloe.
Di ba? Dahil kung naging service crew ako sa Jollibee, hindi niya ako makikita sa internet. Ako, I'm very interested. Paano pinalaki ni Mrs. Yulo ang mga anak niya? No? How do you develop kids, no, na driven to excel? Si Eldro, for example, di ba, kalilipad lang niya sa Japan, ilang linggo mawawala yan. Pupunta sa ibang bansa, ilang buwan mawawala. Mahirap yan sa ina at sa anak, magkahiwalay. Minor pa, de edad pa yung bata eh. Parang 11th grade ba or 12th grade sa Adamson. Paano nila kinakaya? Ha? Bakit matibay si Kaloy? Ngayon si Eldro, susunod na dyan si Eliza. No? I'm sure may mga phone calls yan na dramahan, di ba? Umiiyak na yung anak, gusto na mag-quit. Kinuwento rin naman ni Kaloy yan, nangyari sa kanya eh. Hirap na siya sa Japan. That is enough to break a mother's heart. Yung makita mong umiiyak yung anak mo. Most of us would just say, magi-give up na. No? You would just say, sige na, umuwi ka na lang dahil sa awa natin, sa anak natin. No? Ayaw nating nakikitang nahihirapan. So, how do you handle that as a mother? No? Dapat matibay ka, matapang ka, matatag ka. Huwag mo pakita sa anak mo na nadudurog ang puso mo sa pagluha niya. No? Sabihin mo, mabilis lang yan. No? Nandito lang kami. Pero deep inside, humahugulgul ka na. Mrs. Yulo. Kaya sa panahon ngayon, mga nananalong kandidato, di ba? Mga katulad ni Donald Trump, katulad ni Duterte, may mga kabastusan ang asal. Sign of the times yan. Nagbago na ang tao, kaya bago na rin yung mga uri ng kandidato. Our leaders are reflections of who we are now as Filipinos, as Americans, as human beings. No? The funny thing is, kapag sinabi ni Duterte, lahat, atungal agad kayo, di ba? Babanatan nyo agad yung mga DDS. Sasabihin nyo, mga bobo kayo. Tingnan nyo yung sinusuportahan ninyo, puro mura. Tapos, ganun din pala ang asal ninyo. Mrs. Yulo. Mga kakamping na kasama niya, followers niya, yay! Pag si Duterte nagmura, boo! Pag kakamping ang nagmura, yay! Ko-comment pa. Kaya ako, I vote for the candidates I want. Yung reflective of my values. But after that, once I cast my vote, bahala na kayo sa buhay ninyo. No? Yung leaders na nilalagay natin sa pwesto, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, reflection lang natin yan na Pilipino. Kaya sila ang nananalo kasi kagaya nila ang mga botante. It tells you, yan na ang mga Pilipino ngayon. Yan na ang mga Amerikano ngayon. No? Huwag kayo magulat. Bakit ang mga nananalo na? Trump, Duterte. No, Trump and Duterte are realities. Yung mga disente like Lenny, no, these are pipe dreams, unattainable. Don't expect them winning national elections. Kung manalo man sila, aksidente. No, admit it. If not for the timing of the death of President Cory Aquino, we wouldn't have President Pinoy. Tama? Aksidente si Pinoy. Aksidente ang magkaroon ng matinong leader ang Pilipinas. Kasi, hindi naman tayo matino eh. Minumura nga natin yung mga taong hindi naman natin kilala. Mga taong wala namang atraso sa atin. Tapos, nagpapalakpakan tayo. Pero galit na galit tayo kapag minumura si Lenny Robredo. So, I don't think we can discuss yung second part ng lesson natin today. Yung tips natin to a happier, more fulfilling life. Dahil we're way past 30 minutes. We'll just do it next episode. Kung may natutunan, no? Kung nabuksan ng inyong kaisipan kahit papano. Ay, oo nga, no? Galit na galit ako sa kabastusan ni Duterte. Bastos din pala ako. Like, subscribe, share. Para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. Yung nanay ko noong bata pa kami, kapag galing sa Divisoria, akala mo galing China eh. May sabon, toothpaste, may luncheon meat, may pig's legs, no, mayroong peaches na dilata, may lychees na dilata, lahat galing ng China. Yung iba hindi mo maintindihan yung instructions kung ano yung nakasulat kasi it's in Chinese.
Now, awa ng Diyos, no? We are okay dito sa US. We can eat anything we want here. No? Steak, lobster, biscuit, barbecue, etc. But you just don't forget, no, where you came from, kung saan ka nanggaling. No? You will always fondly remember na kahit mahirap noon, masaya pa rin. Kasi nandun si nanay, si tatay, mga kapatid mo, magkakasama kayo.